Hello everyone, welcome back sa ating video, and today continuation to about sa ating integration procedure kasi tapos na tayo sa una, which is yung product of sines and cosines, and pangalawa, ito yung power of sines and cosines. Pero before tayo mag-proceed, dapat magbibigay muna ako dito ng exercises. Itong apat lang yan, di nyo siya need sagutan, pero gusto ko lang na identify nyo siya kung una, gagamitan ba natin siya ng tinatawag na general rule of integration or mas kilala sa tawag na U substitution. Pangalawa, gagamitan ba natin siya ng product of sines and cosines. And pangatlo, gagamitan ba natin siya ng power of sines and cosines. Feel free to pause the video kung gusto nyo sagutan. If hindi, eto na. Sa una, makikita natin na meron tayong sine cos. Lahat naman yan, sine cos yan eh. So, meron tayong sine cos with 3x while yung cosine is may parameter na 5x. So, tandaan nyo, kapag we have sine cos with two different parameters, pag magkaiba sila ng parameter, gagamitan mo agad siya yan ng tinatawag na product of sines and cosines. Yung una nating integration procedure. So, ito, product of sines and cosines yan. Pangalawa, makita natin na mayroon tayong sine 5x. Tignan mo muna yung parameter. Same ba sila? Kung same sila, tignan mo naman yung exponent nilang dalawa. And makikita natin na yung exponent ni sine 5x, di ba same lang yan sa ano? Yung square root ng sine 5x is same lang yan sa 1/2. And then, ang cosine naman natin, ang exponent niya is simply 1. So, ibig sabihin, kapag meron tayong 1, again ang given natin sine cos, to same parameters, and isa sa kanila is may exponent na 1, automatic gagamitan mo yan ng U substitution. Pangatlo, so U substitution yan. Pangatlo, meron tayong integration ng sine cube x cosine x dx. And then, tignan mo ulit. Sine cos, same parameter, and may exponent na 3, while yung cosine is may exponent na 1. So, automatic, gagamitan mo siya na tinatawag na U substitution or general rule of integration. Pang-apat, meron tayong integration ng sine squared x cosine cube x dx. Una mong titignan, sine cos. Pangalawa, yung parameter, same sila. And then, tignan mo yung exponent nilang dalawa. Ang sine is raised to 2, ang cosine is raised to 3. Wala siyang exponent na naka-raised to 1. Magagamitan natin yan ng U substitution if isa sa kanila is naka-raised to 1, katulad ng pangatlong example natin. Di ba naka-raised to 1 yan? Pero dito wala. Doon na papasok yung tinatawag nating integration procedure na mas pangalawang integration procedure, which is yung power of sines and cosines. Kasi, kapag itry natin itong hanapan ng integration using U substitution, try natin na. Sulat ko lang sa itaas. So, kapag hinanapin natin siya, di ba, meron tayong sine cube x cosine, sine squared x pala yun. Then, cosine cube x dx. Kapag itry natin siya gamitan ng U substitution, ano ba yung gagamitin natin doon? Di ba, mag-let you tayo? Anyari sa ilaw ko. Wait lang guys. Ano ba yung pinakamataas na exponent sa kanila? Di ba yung cosine? So, ibig sabihin, siya yung ililet yun natin. Then, ang differential niyan is simply negative sign. And meron tayong x, then dx. And yung negative sign, lipat mo lang yan sa kabila. So, meron tayong negative du sin x dx. And then, identify natin to. Ang gagawin natin is integration ng, di ba ang sin x dx, hindi naman siya same ng sin squared x dx. So, dapat ang sin squared x, ipaghiwalay lang natin yan into sin x, then meron tayong sin x. So, dalawang ganyan. Kasi pag pinag-multiply mo yung dalawa, same lang na yung sin squared x. So, ibig sabihin, meron tayo ditong sin x multiplied by cosine cube x tapos x dx. So, okay guys, nilipat ko na lang itong sin x sa kabila kasi dapat magkasama yung dalawa, di ba? Itong dalawa magkasama. Nilipat ko lang kasi gusto ko ipakita sa inyo na meron tayong sin x dx. Nagets ba yan? Nilipat ko lang Baka may mali to. Kasi pag multiplication yan, pwede mo pagbali-balik ta rin. This case, gusto ko pagbalik ta rin itong cosine cube x sa sin x. Pinagbaliktad ko lang silang dalawa ng pwesto kasi para makita natin itong sin x dx. After natin ma-identify si u, yung cosine cube x, ito yun, di ba? Cosine x. Tapos ma-identify natin itong sin x dx. So, evaluate natin yung u. So, meron tayong sin x
copy ko tong sin x tapos meron tayong u raised to 3. Then lastly, sin x dx, meron tayong negative du. O di ba guys, integrable ba siya? Di ba hindi? Wala naman kasi tayong basic rule of integration about sa product rule or multiplication rule. Ang meron lang tayo 4, sum or difference rule, constant multiple rule, constant rule, and then yung, ano pa yung isa, power rule. Makita natin dito, meron tayong multiplication ng dalawang, ano yan, dalawang variable yan eh, di ba? May variable dito, may variable dyan. O, di siya integrable. Unless kung alam nyo na yung tinatawag nating integration by parts. Siguro pwede natin gamitin dyan ng integration by parts. But anyway, hindi natin gagamitin yan dito kasi ang topic natin ngayon is about sa powers of sines and cosines. So guys, before tayo mag-proceed sa ating cases, kasi sa powers of sines and cosines, meron tayong 3 cases na dapat tandaan. So, same lang to sa, di ba, nung pinag-aralan nyo about sa integration yielding inverse, meron kayong 3 formula na kailangan tandaan. Pagdating sa product of sines and cosines, meron din kayong 3 formula na kailangan tandaan. Pagdating sa power of sines and cosines, meron tayong tinatawag na 3 cases or 3 formulas rather. So, sa una, before tayo mag-proceed sa cases, tandaan nyo, meron tayong sin mb, cosine nb dx. Ibig sabihin, ang m is nagre-represent ng exponent ni sine, while yung cosine is nagre-represent ng, or I mean yung n rather, is nagre-represent ng exponent ni cosine. So, yun lang pinagkaiba nila. Para ma-identify natin kung ano yung tinutukoy sa cases. So, sa case number 1, makikita natin na m is equivalent daw yan sa positive odd integers greater than 1. While yung n is any number not equal to 1. So, kapag na-identify mo na ang case number 1 yung question natin, gagamitan mo siya ng trigonometric identities. Tatandaan nyo pa ba to? Dun sa integration of trigonometric functions, meron tayong trigonometric identities. Ang gagamitin natin trigo identity is yung sine squared x equivalent to 1 minus cosine squared x. So, yan. Kapag na-identify natin na case number 1, wait po, ano ba yung sinasabi mo ma-identify natin yung problem ng case number 1? Example, meron tayong integration ng sine cube 2x, then meron tayong cosine squared, or sabihin natin cosine raised to 4, 2x dx. Una, ano ba sabi ko kanina? Kasi even though na topic natin is power rule, parang lililutuin ko lang kayo ng konti para ma-analyze nyo kung yung gagamitin yung integration procedure or gagamitan mo ba siya ng U substitution. Una, tignan mo, ano ba meron sa problem mo? Meron kang sine, cosine. And then, tignan mo yung parameter, same parameter. So, ibig sabihin, pwede siyang U substitution or power rule. Kasi sa product rule, dapat different parameter yung sine and cosine. But, makikita natin na meron tayong exponent ng dalawa. Meron ka ba nakikita ang exponent isa sa kanila? Meron tayong 3 saka 4. Ibig sabihin, bawal na siya ng U substitution kasi isa sa kanila is walang exponent na naka-raise to 1. True higher value, meron tayong 3 saka 4. And then, na-identify mo siya na gagamitan natin siya ng power rule of integration. I mean, integration procedure na power rule of sines and cosines. Powers of sines and cosines, rather. Titignan mo ngayon yung cases. Kasi sa case 1, makikita natin na ang m, ito yung m, di ba? Yung 3. Kasi ito yung nagre-represent ng exponent ni m. So, ang m natin is 3, which is positive odd integers na greater than 1. While yung cosine is 4, wherein yung n yun, di ba? N yung 4. Kasi, exponent siya ni cosine. So, ang n is any number not equal to 1. So, 4 yan, di naman siya equal sa 1. Na-meet niya yung case number 1. Yung sinasabi sa case number 1. So, kapag na-meet niya yan, ang gagawin mo next is, sa case number 1 to guys paghihiwalayin mo yung sine cube x. Dapat may mag-result yan na sine squared x. So, unahin na natin si sine squared x. And then, ano yung matitira? Meron tayong sine x. Kasi pag pinag-multiply mo itong dalawa, mag-result yan sa sine cube. Sorry guys, sine squared 2x kasi yung parameter ka is 2x. Sine squared 2x. And then, meron tayong multiplication ng sine x or sine 2x rather. Pinaghiwalay ko lang yung sine cube 2x into dalawa. Ang una mong paghiwalayan is lagi siya mag-result ng sine squared 2x. And then kung ano yung matitira, sine 2x kasi pag pinag-multiply mo itong dalawa, mag-result yan sa sine cube 2x. Nagets ba yan? And then ang gagawin natin is baba natin itong isa dito. So meron tayong cosine
4 2x dx. Natitira. Binaba ko lang. And next na gagawin natin dyan is, bukain ko lang to guys And next na iwalay na natin tong dalawa. Binaba lang natin to. Gagamitan natin siya ng trigonometric identity, which is yung 1 minus cosine squared x, di ba? So, ibig sabihin, meron tayong integration. Nawala na natin ta. So, ibig sabihin, meron na tayong integration ng sine squared 2x. Same lang yan ng 1 minus cosine squared 2x. And then, copy mo to. Sine 2x. And then, copy mo to. Cosine raised to 4 2x. Then, copy mo yung dx. So, ibig sabihin, ang pinaka ginawa lang natin, na-identify mo siya, di ba? Na-case number 1. Hiwalay mo yung sine. Dapat may mag-result yan ng sine squared. Tapos, copy mo yung parameter. Dalawa yan. Ano ba tawag doon? Decompose ba tawag dyan? Decomposing ba tawag dyan? I don't know. Basta pinaghiwalay ko yung sine cube 2x into 2. Dapat isa sa kanila is may sine squared. And then, binaba ko lang tong cosine. Ang gagawin mo next is gamitan mo to ng identity, which is 1 minus cosine squared 2x. Then, copy mo yung the rest ng ating problem. And after that, guys, is sagutan na ba natin to? Sige, sagutan na natin. So, ito yung problem natin, di ba? Bigay ko lang sa itaas. After nan, di ba ito yung lumabas kanina? So, after nyan is, pwede na natin siya nagamitan ng u substitution. Magle-let u na tayo pag nagamitan mo na siya ng identity. Let u, equivalent yan sa, di ba may sin cos tayo? May cos, sin, cos. So, ano yung pinakamataas na exponent sa kanila? Di ba yung cosine? And yung sin is naka-raise na siya sa, guys? Raised to 1. Yung exponent ni sin is raised to 1. So, ibig sabihin, pwede na natin siya gamitan ng u substitution. Ang i-let u natin dyan is si cosine. Kasi siya yung pinamataas na exponent. Yung cosine 2x, yung buo. Then, ang differential niyan is meron tayong negative sine 2x. Then, meron tayong differential ng base 2x. So, ibig sabihin, buuin ko na to para magkaroon pa tayo ng space. Meron tayong negative 2 sine 2x dx. Tama ba? And itong negative 2, lipat natin sa kabila. So, meron tayong negative 1 half. Then, sine 2x dx. So, after natin ma-identify si u, saka yung sine 2x dx. Diba same lang to? Sine 2x dx. Ito, sine 2x dx. So, pwede yan. Kahit, gaya ng sabi ko kanina sa simula, kapag multiplication to, pwede mo yung pagbali-baliktarin yung pwesto nila. So, meron tayong 1 minus, ano yung cosine 2x, di ba? May u, naka-raise to 2. And then, sa dulo na to, unahin natin to. So, meron tayong u na naka-raise to 4. Nagets ba yan? Wait lang guys, wala nang tinta na naman. Meron tayong u na naka-raise to 4. And then, lastly, syempre, si sine 2x dx, ito yun, sine 2x dx, meron tayong negative 1 half du. After that, lipat ko lang to sa let u sa gilid para baka bukayin ko to mamaya eh. Ano yung let u natin? Ang u natin is si cosine 2x. So, ayan. After nito guys, ililipat lang natin tong constant. Alam nyo na yan, constant multiple rule. Sa pinakalabas na integration, so meron tayong negative 1 half integration ng 1 minus u squared. Then, meron tayong u raised to 4. Siyempre, maiiwan si du. So, meron na tayong ganyan. After that, nag-guess na to guys ha. Kung hindi pa, balikan nyo na lang yung video. Bukain ko lang para magka-space tayo. After nito guys, ang gagawin mo is distribute mo lang si u raised to 4 isa-isa sa ating loob ng integration. Sa loob. Ang next natin gagawin dyan is i-distribute natin to si u raised to 4 sa 1 saka sa negative 2. So, ibig sabihin, meron tayong negative 1 half integration ng
u raised to 4 times 1. So, meron tayong u raised to 4 minus u raised to 4 times 2. That will be u raised to 6. Tama ba? Kasi 4 plus 2 is 6. Then, huwag kalimutan si du. And after that, gamitan natin siya ng basic rule of integration, which is yung sum or difference rule. So, ibig sabihin, meron tayong negative 1/2 integration ng u raised to 4 du. Then, minus times negative, or negative times negative rather. So, meron tayong positive 1/2 ulit. Then, integration ng u raised to 6 du. So, ayan. Pangat na yung sulat ko. So, after that, bukain ko lang to. Wala na tayong space kasi ulit. Sa papel nyo guys talaga, kailangan marami kayong yellow pad or yung papel. Ano ba yung isang papel? Intermediate pad para, kahit sa isang question lang kasi to mahaba na eh. Baka abutan kayo ng 2 pages. Depende sa sulat nyo. And after that guys, ang gagawin natin is integrable na siya. Gamitan na ulit natin siya ng basic rule of integration, which is yung power rule, both sides. So, meron tayong negative 1/2. U raised to 4 is u raised to 5 over 5. Nagets ba yan? Plus, meron tayong, baka sabihin nyo, S yan. 5. Plus, meron tayong 1/2. Then, u raised to 7 over 7. Then, huwag kalimutan si plus C. Simplify, meron tayong negative 1 over 10. Nagets ba? Kasi 1/2 times 5 or 1/5. So, meron tayong 5 times 2 is 10. Then, huwag kalimutan si u raised to 5. Ano ba yung u natin? Di ba si cosine 2x? Nakita ba sa video yan? Kita. Meron tayong cosine 2x na naka-raise to 5. Then, plus mo yan sa 1 over 1/2 times 1 over 7. Meron tayong 1 over 14. Then, u natin is si cosine 2x na naka-raise to 7 siya. Then, plus c. So, ito na yung final answer natin. Checking. Magko-conduct tayo ng checking, guys. Same lang yan, yung differential. So, dapat kabisado nyo or master nyo na mag-derivative or mag-differential ng equation. So, meron tayong negative 10. Then, differential yan ng cosine raised to 5 2x. And then, plus 1 over 14. Meron tayong differential ng cosine na naka-raised to 7 2x. Then, si plus c, hindi na yan kailangan i-integrate or hanapan ng differential pala. Next, gagawin natin is, hanapin mo yung differential. Meron tayo 1 over 10 or 1 over 10. Tama. Then, meron tayo, differential nito, chain rule. So, meron tayong 5 cosine raised to 4 2x. Then, ano yung base niya? Di ba chain rule yan? So, ibig sabihin, hanapan mo yung differential ni, ano ba yung, natin? Cosine 2x. Cosine 2x. Gantuin ko na lang. And then, sa kabila, meron tayong 1 over 14. And then, differential niyan is meron tayong chain rule ulit. Meron tayong 7. Bukain ko lang, di magkakasya. Di ba, meron tayong 7 cosine raised to 6 yan. Then, meron tayong 2x. And then, differential ng base. So, meron tayong cosine 2x. After that, simplify further. Wala na mga tinta marker ko. So, cancel, 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 cancel. So, ibig sabihin, meron tayong 1/2 meron tayong negative 1/2 sa una. Then, meron tayong cosine 4 2x. And then, differential ng cosine 2x is simply as, ano ba yan? Di ba negative sign yan? Kita pa ba sa video yan? Kita pa naman kahit papaano. So, meron tayong negative sign
Ito hindi na talaga. So, meron tayong negative sign, 2x, and then, di pa tayo tapos mag-differential kasi chain rule yan, meron pa tayong differential ng 2x, plus, 1 half na naman, tapos meron tayong cosine, naka-raise to 6, 2x, and then, differential ng cosine 2x is simply negative sign ulit, 2x, and hanapin mo yung differential ni 2x. After that, differential ng 2x, simply 2, so cancel, cancel. Dito naman, cancel, cancel. So, ibig sabihin, meron tayo negative times negative, that will be positive. So, meron tayong sin 2x. Okay? Sige lang. Wala na akong tintang marker. Meron tayong sin 2x. And then, meron tayong cosine. Cosine na naka-raise to 4 2x. And then, plus, di ba wala na yung 1 half, so meron tayong cosine. Ay, sorry, negative pala to. So, negative times positive, that will be negative. Saka mauuna si sin, so meron tayong sin 2x na naman. And then, meron tayong cosine, 6, 2x. Wala na tayong hinanapan ng differential, so meron tayong dx sa dulo. And after that, syempre, ang next na gagawin natin after nyo maggamitan ng chain rule, guys, medyo shortcut ko na to sa derivative Kasi dapat talaga master nyo na yung paghanap ng differential or derivative. So, ito lang yun. Ito lang yung process na yun. And after that, dito, ang next mo gagawin dyan para maibalik mo siya sa dati is i-factor out mo kung ano yung pinamababa sa kanila. Ano yung pinamababang exponent pag pinagsama mo to. Diba ito? Kasi yung cosine raised to 4, itong cosine is naka-raised to 6. So, ang gagawin mo dyan, factor out mo to. I-factor out mo sin 2x, then cosine 4, 2x. Ang gagawin mo, di ba, pinactor out mo to, nilabas mo siya. Nilabas mo to sa labas. So, ito na siya. Ang gagawin mo is, meron tayo dito, divide mo lang siya both side. So, ito, divide mo tong sin 2x, cosine 4, 2x dito. Pag dinivide mo yan, result ng 1, minus, pag dinivide mo to, cancel to, di ba? Then cancel. So, ang cosine 6x 2x divided by cosine 4 2x, that would be cosine. Wala na talaga akong tinta. Meron tayong 1 minus cosine na naka-raise to 2, 2x. Then, dx. Minata ko na lang guys Wala na kasi akong tinta. Basta ang gagawin mo dyan, factor out. So, alam nyo naman yung mag-factor out, di ba? Basic lang naman yun. So, pag pinactor out mo to, yung pinakamababa. Kasi kapag dinistribute mo to, isa-isa, di ba? Sin 2x, cosine 2x, multiply mo yun sa 1, same lang yan. Sin 2x, cosine 4, 2x, multiply mo dito sa cosine squared 2x, same lang yan. Then, after that, gamitan mo siya ng identity ulit. Ano yung identity sa case 1? Yung sin squared 2x. So, ibig sabihin, ang buong ganyan is meron tayong, baba ko lang muna to sin 2x, cosine 4, 2x, and then, identity, that would be sin squared 2x, dx. Nagets ba yan? Identity lang. Binalik ko lang yung identity nito. And then, after that, simplify further, multiply mo tong sin squared 2x sa sin 2x, that would be sin cube 2x, dx. So, bumalik siya sa dati. Kita pa ba yan? Isulat. Kita pa yan. So, ayan. Di ba bumalik siya sa dati, guys? Ito. Dito. Sa ating question. So, ibig sabihin, tama yung nasagutan natin. So, next case, guys, dito sa case number 2. Meron naman tayo. Pang save lang siya ng case number 1, pero pinagbaliktad lang. Kasi, ang exponent naman ni sine is siya naman yung any number not equal to 1, while yung exponent naman ni cosines is siya naman yung odd integers greater than 1. So, ibig sabihin, instead na sin squared x yung gagamitin nating identity, ang gagamitin nating identity about sa case number 2 is yung cosine squared x. So, example, meron tayong integration, tingin lang ako dito, integration ng, so example, meron tayong integration ng square root of sin 2x, cosine cube 2x dx. So, makikita natin, una, tignan mo muna, syempre, gaya ng sinasabi ko una pa lang, tignan nyo, di ba, meron tayong sin and cosine.
And pangalawa, meron tayong same parameters. And then, ang titignan natin sa susunod is before tayo mag-proceed or gamitan ng general rule of integration o use substitution, tignan mo muna kung may exponent sila sa sine and cosine na naka-raise to 1. In this example, wala kasi meron tong integration ng sine 2x 1/2. Nagets ba to? Ang square root ng sine 2x is same lang yan as sine 2x 1/2. Then, meron tayong cosine cube 2x dx. So, makita natin na ang cosine is naka-raise to 3, which is namimit niya yung case number 2 na n or yung exponent ni cosine is positive odd integers greater than 1. So, meron tayong 3. While yung m naman natin, which is ito, yung exponent ni sine, is any number not equal to 1. So, meron siyang 1/2. So, pwede natin siya gamitan ng case number 2. Paano ba yan? Bukain ko muna to guys Dagets naman na, di ba? Kasi, di ko yung masyado i-explain ng todo since ang case number 1 and case number 2 is halos same lang sila, nagkabaliktad lang sila. So, di ba guys? Inangat ko lang yung example Makita natin na na-identify natin siya muna. Una, paano mag-identify ng integration? Tignan mo kung ano yung integration natin. Makikita natin na meron tayong sine and cosine. So, ibig sabihin, meron tayong tatlong formula or tatlong integration na pwedeng gamitan wherein meron tayong general rule of integration, product of sine and cosine, and power of sine and cosines. So, pangalawa, tignan mo yung parameter nila. Since same sila ng parameter na 2x, so ibig sabihin, ang pwede lang natin gamitan dyan is yung use substitution or yung general rule and yung power of sines and cosines. And next, makikita natin sa ating problem na magagamitan natin siya ng power of sines and cosines since isa sa kanila is walang exponent na naka-raise to 1. Diba? Kasi meron tayong 1/2 saka raise to 3. So, ibig sabihin, kailangan natin siya gamitan ng power of sines and cosines. Sa power of sines and cosines, may cases tayo and na-introduce ko na sa inyo about sa case number 1. But this time, nagkabaliktad sila. Kaya gagamitan natin siya ng case number 2. Wherein, ang paghihiwalay natin is si cosine cube 2x. So, meron tayong integration. Baba ko lang to sine 2x 1/2. Binaba ko lang guys And then, paghiwalay mo si cosine cube 2x wherein meron tayong cosine squared 2x and multiplied by cosine 2x. So, pinaghiwalay ko lang guys. Ito. Then, kung kalimutan si dx. Decomposing nga tatawag dun Basta pinaghiwalay ko lang silang dalawa. So, tandaan nyo, sa case number 1 and case number 2, halos same lang sila. Ang ginawa lang natin, identify mo kung case number 1, case number 2. In this example, case number 2 siya, ibig sabihin, ang paghihiwalay natin is si cosine cube 2x. So, kapag maghihiwalay ka o magde-decompose ka ng katulad dito, cosine cube 2x, tandaan nyo, dapat meron dapat mag-result na cosine squared 2x kasi gagamitan natin siya ng identity. Ano yung Pythagorean identity ng cosine squared? Diba, meron tayong identity na cosine squared x is equivalent yan sa 1 minus sine squared x. So, ibig sabihin, apply natin yan dito. Meron tayo, copy ulit to. So, meron tayong sine 2x na naka-raise to 1/2. And then, ang cosine squared 2x is merong 1 minus sine squared 2x. So, ibig sabihin, lagay tayo dito ng bracket or ano ba tawag dito? Yung 1 minus sine, walang tinta talaga. 1 minus sine squared. Ano yung parameter natin? 2x. And then, ito lang yun guys And then, baba natin si cosine. Baba natin si cosine 2x dx. So, ayan. So, ang ginawa ko lang guys pinaghiwalay ko yung cosine cube 2x into 2. And then, ginamit ako ng identity yung cosine squared 2x wherein ito yun. Ito lang yung kabuuan na yan. Wag malilito And then, binaba ko lang si cosine squared 2x. Binaba ko lang tong sine 2x raised to 1/2. And after that, makita natin na isa sa equation natin, analyze nyo ulit. Sa equation natin, meron tayong sine and meron tayong cosine. Tignan mo yung mga exponent nila. Ang exponent nila may 1/2, may 2, saka merong naka-raise to 1. So, may naka-raise to 1 na sa kanila guys.
pwede na natin siya gamitan ng general rule of integration o mas kilala sa tawag na U substitution. So, mag-let U tayo dito sa equation natin. Bukayin ko lang to guys ha. Sana nasusundan. So, inangat ko lang yung nasa itaas natin kanina. Or nasa ibaba pala rather. Inangat ko lang kasi wala na tayong space. So, gaya na sabi ko kanina, mag-let U na tayo kasi isa sa kanila is may naka-raise to 1 which is yung cosine. So, ang i-let U natin is ano yung pinakamataas na exponent. Meron tayong sin squared 2x. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin diyang U is si sin 2x. So, meron tayong sin 2x. Ang differential niyan is, that will be 2 cosine 2x. Nagets ba yan? Medyo sinortcut ko na ng konti ah. Tapos meron tayong du sa dulo. Ay, sorry, dx pala rad. Kasi yung parameter niya pala is x. And after that, lipat natin tong constant sa kabila. So, meron tayong 1/2 du. Equivalent yan sa cosine 2x dx. Di ba ito yun? Cosine 2x dx. So, ibig sabihin, nahanap na natin si cosine 2x dx. And then, si u natin is si sin squared, or si sin 2x rather. Ito yun, sin 2x. So, lastly, i-evaluate lang natin or substitute natin yung mga value ng u. So, meron tayong integration ng, ano yung sin 2x natin? Meron tayong u raised to 1/2. And then, meron tayong 1 minus u raised to 2 or 1 or u squared rather. And ang cosine 2x dx natin is simply 1/2 du. Gets ba yan? And after that, syempre, gamitan na natin siya ng basic rules of integration. Una, isa-isayin lang natin, himay-himayin. So, ang 1/2, labas natin sa integration kasi constant multiple rule. So, meron tayong 1/2. So, meron tayong 1/2, then integration ng u raised to 1/2, then meron tayong 1 minus u squared, then huwag kalimutan si du. After that, bukayin ko na to guys, wala tayong space. Ang next natin gagawin dito is distribute natin yung u raised to 1/2 kasi, ayan, pwede natin i-distribute yan kasi wala naman tayong multiple rule or product rule pagdating sa basic rules of integration, kaya kailangan natin siya i-multiply. So, meron tayong 1/2. Wala na naman tayong tinta. 1/2, then integration ng u 1/2 times 1. So, meron tayong u raised to 1/2 and minus u 1/2. Inisa-isa ko lang yan guys ha. I-multiply mo lang yan. So, distribute pala. Tama. I-distribute lang natin yung u raised to 1/2 sa 1 minus u squared. So, meron tayong u raised to 1/2 minus, and then u raised to 1/2 multiply mo sa u squared, wherein i-add lang natin yung numerator nila. So, sa pag-add, alam niyo naman guys, diba sa fraction, yung pag-add ng fractions. So, ibig sabihin, meron tayong 1/2, plus mo lang yan sa 2, or 2/1 yan. So, multiply lang natin to both side by 2. Naturo ko na to. So, meron tayong 1/2 plus 4/2. That would be 5/2. So, ayan. So, ibig sabihin, ang u raised to 1/2 multiplied by u squared, that will be u raised to 5/2. Then, huwag kalimutan si du. Kita pa ba yan sa video? Medyo malabo na. u raised to 5/2. Yan. Then, huwag kalimutan si du. And then, guys, after that, syempre, gamitan natin siya ng constant multiple rule. Ay, sorry, guys. So guys, after that, pwede natin siya gamitan ng fourth basic rules of integration, wherein ito yung sum or difference rule. So ibig sabihin, meron tayong 1/2 integration ng u raised to 1/2 du. Then huwag kalimutan si minus. Then meron tayong 1/2 again integration ng u raised to 5/2 du. Nagets ba yan? Ano ko lang siya, sum or difference rule. And after that, syempre, gamitan natin siya ng power rule. So, meron tayong 1/2. Oops. Saan ba dito yung may tinta? Apat lang kasi marker ko. So, meron tayong 1/2. Then, u raised to 1/2 is 1/2 plus 1. That would be 3/2. Over. Meron pa tayong 3/2 ulit. Minus. Huwag kalimutan si 1/2. 5/2 plus 1. That would be 7/2. So, meron tayong u 7/2 over 7/2. Then, plus c. Nagets ba yan, guys?
So, sa mga hindi magigets kasi di ba power rule yan? So, ibig sabihin meron tayong U. Sa mga hindi masyado nakakuha, so, ang U raised to 1/2, di ba? Pag in-integrate mo yan using power rule, meron tayong U raised to 1/2 plus 1 yan over, meron tayong 1/2 plus 1. Ang gulo naman ng U ko. U ko ganyan. Ba't plus yan? Plus 1. Diba power rule? Sa power rule, add mo lang yung exponent ng variable natin plus 1 and then kung ano yung result niyan, same lang yan sa baba. And alam niyo na yung pag-add ng fraction, kakasabi ko lang kanina, ang gagawin mo lang, 1/1 yan, diba? Multiply mo both side by 2 para same sila ng denominator. And pag same sila ng denominator, pwede mo silang ipag-add. So meron tayong 1/2 plus 2/2, that will be 3/2. And kung ano yung sagot niyan, same lang yan sa denominator. Sa kabila, 5/2 or 5/2 na lang. Kuha ko halves. 5/2, di ba? U raised to 5/2. Add mo lang yan sa isa. And copy mo to, 5/2 plus 1. So 5/2 plus 1, that will be 5/2 plus 2/2. Kasi nga, kailangan mong gawing same sila ng denominator. So 5 plus 2, that will be 7. Copy mo yung denominator na 2. And same lang yan sa baba. So, kapag hindi yun masyado nakuha, balikan nyo yung pag-add or addition of fractions ba tawag doon? Basta pag-add ng fractions. Yan. After that, syempre, complex, ano yan, di ba? Mayroon tayong complex fraction. Di ba, same lang to ng 7/2 na paganto. Oops. Same lang to na 7. Ay, nako. Na paganyan. And ang 3/2 naman, same lang din yan ng paganto. Ibig sabihin, meron tayong complex fraction. So, ang yung pinaka-denominator natin sa pinakababa, gawin lang natin yan numerator, save lang sa kabila. So, that will be 1/2. Then, angat mo yung 2, that will be 2 U raised to 3/2 over, huwag kalimutan si 3, inangat lang natin itong 2 sa taas minus, meron tayong 1/2. Then, yung 2, angat mo, that will be 2 U raised to 7/2 over, meron tayong 7 na tira, then plus C. And then, after that, bukayin ulit. Laging walang space. After that, simplify. Cancel, 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 cancel. Diba? So, ibig sabihin, labas ko na yung 1/3, guys, ha. So, ibig sabihin, meron tayong 1/3 U raised to 3/2 3/2 minus, meron tayong 1/7, then U raised to 7/2, then plus C. Kita pa ba yan sa video? Kita pa yan. So, after that, sinimplify ko lang, ha. Gagawin natin. So, guys, after nahanap natin tong sagot na to, ang next natin gagawin is, since, gaya na sabi ko, di ba, sa basic rules pa ata to or sa inverse trigo, kapag ang exponent natin or kapag ang given natin pala rather, ito di ba yung problem natin, kapag ang differential of function natin ay merong square root, dapat ang final answer natin is meron ding square root. So, gagawin na natin siyang square root, guys. Di ba? Meron tayo ditong 1/3, tapos meron tayong meron pala tayong square root ng U raised to 3 minus 1/7 square root ng U raised to 7 then plus C. Nagets ba yan? Diba same lang yan yung fraction na, or ang U raised to 3/2, meron tayong fraction na 3/2, same lang yan ng square root ng U raised to 3. While yung U raised to 7/2, same lang yan sa square root ng U raised to 7. So, ayan. Then, copy mo yung plus C, syempre. And then, after nyan, guys, syempre, ang next natin gagawin, para ma-simplify natin further, is paghiwalay natin tong U raised to 3. So, ibig sabihin, meron tayo ditong 1/3, then, square root ng U squared times U. Nagets ba yan? Pinaghiwalay ko lang yung U raised to 3, ha? Minus 1/7, then, meron tayong square root ng U raised to 6 times U plus C. Nagets ba yung ginawa ko doon? So, sa mga hindi pa nakakaalam about yan, ewan ko kung ano yung specific topic yan kasi nung tinuro yan sa amin ng prof namin, doon ko lang din siya na-realize kasi di ako masyado nakikinig nung
senior high school days or nung junior high school days. So, ibig sabihin, kapag meron tayong square root ng u raised to 3, ang gagawin mo lang dyan is dapat mag-isip ka ng even number na mas mababa sa 3. So, odd number siya, di ba? So, mag-iisip ka ng even number na mas mababa sa, even number na mas mababa sa 3. Sa odd number na 3, ano ba yun? Siyempre, yung 2. Wala namang iba, di ba? Then, times kung ano yung natitira, which is tong u. Kasi pag pinag-multiply mo itong dalawa, babalik yan sa u cube. Sa kabila, same lang yan. Mag-iisip ka ng even number na malapit sa u raised to 7. Hindi pwedeng 8. Dapat yung mas mababa sa 7, which is u 6. And then, multiply mo yan ng u. Kasi pag pinag-multiply mo yan dalawa, mag-result ng ganyan. And next na gagawin mo dyan, di ba? Same lang to sa 1/3. Since multiplication yan, meron tayong square root ng u squared, then square root ng u. Gets ba yan? Minus, meron tayong 1/7, square root ng u raised to 6, square root ng u. Then, syempre, si plus c. And then, after that, simplify further, pwede ito makancel, cancel. So, meron tayong 1/3 u, then may matitira tayong square root ng u, minus 1/7. Ano ba yung square root ng u raised to 6? Di ba u raised to 3? Kasi pag pinag-multiply mo to by itself, magkakaroon tayo ng result na u raised to 6. And then, meron pa tayo square root ng u, then plus c. And then, after that, ito na lang pala yung pambura ko. Click natin yung u. Di ba meron tayong u? Ito yun, no, sin 2x. So, meron tayong 1/3. Ang final answer natin, meron tayong 1/3 sin 2x. And then, meron tayong square root, another sin 2x, minus, meron tayong 1/7 sin 2x. Ito yun, 1/7 sin 2x. Then, naka-cube. So, meron tayong cube. Then, square root ng sin 2x again. And, syempre, huwag kalimutan si plus c. So, ito na yung final answer natin. Gusto nyo guys mag-conduct ng checking? Sige, conduct tayo ng checking. Yung final answer natin sa differential na of equation natin or sa ating problem. Ang gagawin natin dyan is, syempre, alam nyo na, derivative or differential. So, meron tayo ditong 1/3. Pero una kong gagawin guys, pagsama ko muna siya. Dapat, madali lang siya kasing gawing, madali lang siya gamitan ng differential if magkasama na yung ating equation. So, kung gusto natin isa-isahin, sige, isa-isahin natin para for the sake na ma-justify ko yung sinasabi ko. So, meron tayo ditong differential ng sin 2x. And then, meron tayong another sin 2x. And then, minus, meron tayong 1/7 differential ng sin cube 2x. And then, meron tayo ditong square root ng sin 2x. Then, si plus c, hindi ko na siya ilalagay. After that, pagsamahin natin itong dalawa, so ibig sabihin, multiplication naman yan, di ba? Ang square root ng sin 2x, same lang yan ng, bukayin ko lang guys para may space pa tayo mamaya. Di ba? Same lang yan ng sin 2x na naka-raise to 1/2. Gets ba? Sa kabila naman, same lang din yan ng sin 2x na naka-raise to 1/2. So, ibig sabihin, ang square root ng sin 2x is same lang yan ng raise to 1/2. So, ang gagawin natin, pag pinag-multiply natin silang dalawa, ang exponent ng sin 2x, exponent ng sin 2x ulit, which is 1/2 plus 1. So, that would be 1/3 differential ng, di ba sabi ko sa inyo guys, pagsasamahin lang natin ulit sila. So, meron tayong 1/2 plus 1, that would be 3/2. So, meron tayo ditong sin 2x raised to 3/2. So, ayusin natin. Pagsamahin ko na nga lang yung 2x para di tayo malito. Sin 2x raised to 3/2. And then, minus to, di ba? So, meron tayo ditong minus 1/7 differential ng sin cube 2x. Multiply mo yan sa sin cube or sin 2x 1/2. So, pag add mo yung 3 sa 1/2, that would be 7/2. Tama ba? Diba? 3 plus 1/2. So, that would be 6. So, 7/2 nga. Inisa-isa ko lang. Para mamaya mali sagot ko eh. Kagigising ko lang kasi. So, meron tayo ditong sin 2x na naka-raise to 7/2. And then, syempre, wala pa tayong dx since may hinarapan pa tayong differential. So, simple differential,
Meron tayong 1/3. Gamitan mo ng chain rule. That would be 3 halves. And then, meron tayo ditong sine 2x. Tama ba? Sine 2x na naka-raise to 3 half minus 1. That would be, di ba? 3 half minus 1 over 1. So, meron tayo dito. Multiply mo lang both side by 2. So, meron tayong 2 over 2. That would be 1 half. So, meron tayong sine 2x na naka-raise to 1 half. And then, hanapin mo yung differential ng base. That will be differential ni sine 2x. And sa kabila, meron tayong negative 1 over 7. Then, differential niyan, that would be, chain rule ulit, meron tayong 7 halves. Ito guys 7 halves, binaba ko. Then, meron tayo ditong sine 2x. Sorry. Nasasanay ako maglagay ng ano. Meron tayo ditong sine 2x. 7 half minus 2 over 2, that will be 5 halves. Tama ba? And then, di pa tayo tapos kasi hanapin mo pa yung differential ng ating sine 2x. Wala pa tayong dx kasi meron pa tayong differential sa loob ng equation. Then, simplify na agad natin. Cancel, 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 cancel. So, ibig sabihin, meron tayong 1 half sine 2x na naka-raise to 1 half. Ang differential ng sine 2x is simply cosine. So, meron tayo ditong cosine 2x. And huwag kalimutan yung differential ulit ng parameter. Baka di tayo malito. Minus, meron tayong 1 half. Then, meron tayong sine 2x. Sine 2x na naka-raise to 5 halves. And then, meron tayong differential niyan. Simply cosine 2x. And then, differential ng parameter. Kasi chain rule yan. And wala pa tayong dx. And after that, so guys, dapat nagsusundan nyo guys, di ba? So, sana nasusundan kasi bubukayin ko na itong nasa itaas. Wala na tayong space kasi. Sige. Pag after ko magsulat dito, bubukayin ko na nasa itaas kasi wala na tayong space. So, ang next natin gagawin, syempre, ang differential ng 2x, simply 2, di ba? Pwede natin ito makancel. Sa kabila, pwede natin ito makancel. Kasi differential niyan is simply 2. So, ibig sabihin, may matitira tayo sine 2x na naka-raise to 1 half, then cosine 2x minus, wala na tayong 1 half kasi na-cancel. So, meron tayong sine 2x na naka-raise to 5 halves, and then meron tayong cosine 2x. And, syempre, wala tayong hinahanapan na differential. Huwag kalimutan si dx sa dulo. And then, after that, mas mahaba pa yung checking guys, no, kaysa sa ano, sa pagsagot ng ating integration. After that guys, syempre, gaya na sabi ko, kung kapag hindi pa siya bumabalik sa dati, tandaan nyo palagi is magka-factor out ka. Ang next natin gagawin is ipa-factor out natin yung pinakamababang exponent sa kanilang dalawa. Unang-una mong titignan is sine cos and same parameter. Diba? Same sila ng parameter which is 2x. And then magkaiba lang sila ng exponent pagdating sa sine. So, ibig sabihin, ang ipa-factor out natin dito is yung kabuuan na sine cos. Paano ba? Ano ba yung pinakamababang exponent sa kanilang dalawa? Diba itong sine 2x 1 half? So, ibig sabihin, ito yung pa-factor out natin. So, ibig sabihin, meron tayo ditong sine 2x 1 half cosine 2x. So, na-factor out ko na to, nailabas ko na yan. So, meron tayo dito matitira sa loob na. Ang gagawin natin dito guys, para mag-factor out, diba? Itong equation natin is lalagay natin ito sa pinakataas. Nakalimutan ko nung tawag dito sa division eh. Sorry guys ha. So, ito. Ito yun guys ha. Ito yung nasa itaas. Over natin yan dito sa ating pinactor out, which is meron tayo ditong sine 2x 1 half cosine 2x. So, ibig sabihin, since multiplication yan, simply cancel yan, and then meron tayo ditong 1 half over 1 half, pwede natin yan makancel. So, may matitira tayong 1. So, ibig sabihin, meron tayong sagot na 1 dyan. Next, nilagyan ko siya ng minus sign kasi minus sign nandito. Ngayon, factor out natin itong sine 1 half cosine 2x dito sa ating sine 2x na naka-raise to 5 half. Then, huwag kalimutan si cosine 2x. Over natin yan dito sa ating pinactor out na sine 2x
na naka-raise to 1 half. Then meron tayong cosine 2x. Multiplication yan, di ba? So, pwede itong makancel. And next, meron tayong 5 half minus 1 half is equivalent yan sa 4 over 2 or simply 2. So, ibig sabihin, may matitira tayo dito ang sine 2x na naka-raise to 2. Then, huwag kalimutan si dx. Nagets ba yan, guys? So, simple, ano lang yan, ha? Pag-factor out. And then, after that, babalik natin to kasi alam naman natin na may identity tong si 1 minus sine squared 2x. So, ibig sabihin, copy natin tong sine 2x 1 half. Baba ko lang to, guys, ha? Baba ko lang to. So, meron tayong cosine 2x. And then, gamitan mo to ng trigonometric identity, which is, meron siyang cosine squared 2x, then dx. Identity lang yan, ha? After that, pagsamahin natin tong dalawa, that would be sine 2x na naka-raise to 1 half, then add mo yan or multiply mo tong both sides. So, add mo lang yung numerator. I mean, yung exponent rather. So, meron tayong cosine cube 2x dx. And alam naman natin na ang sine 2x, same lang yan sa radical sine ni or square root ni sine 2x rather. Then, meron tayo ditong cosine cube 2x dx. So, ito na yung final answer natin, which is bumalik siya sa ating question. So guys, after natin, so tapos na tayo sa case 1 and case 2, di ba? Next naman, ang pinagkaiba lang dito sa case 3, ang exponent naman ni sine at ang exponent naman ni cosine is parehong positive even integers. Like for example, meron tayo ditong integration ng sine squared 2x ulit. Favorite case si 2x eh. Tapos meron tayo ditong cosine raised to 4 2x dx. So, kapag ganito yung given natin, both sila even integers, ang gagamitin mo is identity or tinatawag nating half angle identity, guys. Ito yung half angle identity. So, dagdag kaalaman to sa inyo, guys, na meron tayong sine squared x, equivalent niya sa 1 half 1 minus cosine 2x. While ang cosine squared x, equivalent niya sa 1 half 1 plus cosine 2x. So, pinanood ko to kay organic chemistry kasi medyo nalito ako dun bakit biglang may identity na ganito, may identity na 1 minus cosine squared 2x, ganun yung ginagawa niya. Yun pala, pagdating sa pagturo ng aming prop, ito na pala yung pinagkaiba niya kasi meron tayong cases pagdating sa integration procedures, guys. Pagdating dito sa powers of sines and cosines, which is pangalawang integration procedure, may tatlo tayong cases. Sa first two cases, gagamitan mo siya ng alam nyong trigo identity, which is yung sine squared x equivalent to 1 minus cosine squared x, and yung cosine squared x equivalent to 1 minus sine squared x. Pero pagdating dito sa case 3, dito na papasok, guys, yung tinatawag na half angle identity. So, kailangan kabisado nyo to, guys. So, ayan. So, example, kapag ganito yung question natin, automatic, gagamitan mo siya ng half angle identities. Or, simply, kung ganito lang yung given natin, gagamitan mo pa rin siya ng half angle identity. Or, kung ito is any, di ba, any even integer, positive even integer, kung 12 yan, gagamitan mo pa rin siya ng case number 3. Kasi even integer siya. So, ayan guys, yun lang pinagkaiba nila. Next. Pero before pala dyan guys, paano kapag ganito? Sorry, ngayon ko lang naisip. Paano kapag ganito po ilan? Cosine 2x dx. Ano ba sabi ko kanina? Kapag sagot nyo, di siya pwede gamitan ng case number 3. Yes, tama ka. Kasi, isa sa kanila is naka-raise to 1. So, tandaan nyo palagi, ay nyo laging mga identify before ka mag-proceed sa integration procedure ng product of sines and cosines and power of sines and cosines. Tandaan nyo, tignan nyo yung given, sine, cos, meron tayong same parameters, both sides. So, ibig sabihin, kapag same parameters, ang pwede lang natin gamitan is general rule or use substitution saka yung powers of sines and cosines. Before ka mag-proceed sa cases, kung alam nyo, ay powers of sines and cosines yan po ilan. Yes, pwede mo siyang i-evaluate ng ganun, pero pagdating sa integration procedure, bawal. Kasi, sinasabi dito na even integers or one of them is 0. Isa sa kanila is 1, no? Hindi naman yan even integers din. Kasi, di ba, odd number yung 1? So, kapag ganyan, guys, gagamitan mo siya ng tama ka. Use substitution kasi isa sa kanila is naka-raise to 1. So, ayun lang, guys. And kapag ito naman is, paano, guys, kapag ano to? Kunyari, yan.
Di siya pwedeng gamitan ng general rule, di ba? Pero, bawal siya gamitan ng case number 3 kasi, gaya nga sabi natin, even integers dapat, di ba? Ano to, yung cosine natin is exponent na is 3. So, add yan, add integer yan. So, pwede natin gamitan dito is case number 2 where n is positive odd integers and yung sign naman natin is any number not equal to 1 kasi 2 yan. So, gagamitan mo siya ng case number 2 at hindi case number 3. So, Huwag kayo malilito dun guys ha. Medyo binibilisan ko lang magsalita. So kapag hindi pa masyado maintindihan, balikan nyo na lang ng konti yung video. So guys, as example, ito galing to sa problem set namin. So wala naman siya masyadong mahirap eh. Naghanap ako ng mahirap ditong question, pero yun lang yung meron dito sa problem set. Pagdating sa case number 3. So na-identify natin na case number 3 siya, di ba? Ulitin ko pa ba? Sige, ulitin ko for the sake. Gusto ko lang may explain ng mas maayos, or kung nag-over-explain ako, let me know in the comment section para kung ano yung i-improve ko dapat, or para alam ko kung ano yung i-improve ko. So, pagdating dito, case number 3, kasi m and m is positive even integers or isa sa kanila 0. In this case, 0 yung sign natin and even integer siya. So, gagamitan na agad natin siya ng identity. Ano identity ni cosine squared? Diba, ang identity niyan is 1/2 1 plus cosine 2. Gets ba yan? And then, ano yung parameter natin? Meron tayong 4x. Huwag kalimutan si dx. Ginamitan ko lang siya ng identity guys ha. Ang tawag sa identity na yon, half angle identities. After that, simplify further. Meron tayong integration ng 1/2 1 plus cosine. Multiply mo to 2 times 4. That will be 4. That would be 8x rather. Then dx. And after that, makikita natin na meron tayong dalawa, di ba? Pwede natin gamitan to ng constant multiple rule kasi meron tayong constant, then meron tayo dito ng trigo. So, ilabas lang natin to sa integration. Then, 1 plus cosine. Pang madali lang siya guys, no? Kaysa sa case 1 and case 2. And after that, kasi wala tayong paghiwalay. After that, nailabas ko lang tong 1/2 sa labas. Kita ba dyan sa video? So, after that, guys, di ba? Pwede natin siya gamitan ulit ng basic rules of integration. Di ba? Sum or difference rule. So, meron tayo ditong 1/2 integration. Ano yung 1 times dx? Simply dx. Plus, huwag kalimutan si another 1/2, the integration, the cosine, 8x dx. Next ba yan? Gamitan ko lang siya ng basic rule of integration. And after that, syempre, di pa integrable yung both sides. So, ang gagawin ko, mag-let you muna ako dito sa cosine. That would be 8x, yung parameter niya. And ang differential niyan is 8 dx. And, ibig sabihin, meron tayong 1/8 du equivalent to dx. Nilipat ko lang yung 8 sa kabila. So, nag-let you tayo. Bukain ko lang to guys. After that, meron tayo dito, copy ko lang yung 1/2 integration ng dx plus 1/2 integration ng cosine, let u natin, which is meron tayong cosine u, ano yung du natin? Meron tayong 1/8 du. So, huwag kalimutan si u lagay ko lang dito. U equivalent to 8x. Yan. Buburahin ko lang to guys. And after that, gamitan mo ulit to ng constant multiple rule. Labas mo yung 1/8. So, meron tayo ditong 1/2 dx plus 1/8 times 1/2. That would be 1/16. Nagets ba yan? Integration ng cosine u du. And after that, gamitan mo ng integration yielding trigonometric function. Gamitan mo to ng integration. Ito yung constant rule, di ba? Kasi may 1 yan sa unahan. So, constant rule. So, meron tayo ditong 1/2 x plus 1/16. Ano yung integration ni cosine u? Simply positive sine u plus c. And ano yung u natin? So, meron tayo ditong 1/2 x plus 1/16 sine 8x. Oops, pangit ng 8 ko. Pangit ng sulat ko no? Mas may pumangit pa pala. 8x, then huwag kalimutan c plus c. So, ito na yung final answer natin. Dito sa ating integration or sa problem natin, gamitan natin yung checking. Simply, 1/2, ano yung x natin, di ba? Differential ng x yan. Plus, 1/16, differential ni sine 8x.
C plus C, hindi ko na kailangan hanapin yan. So, meron tayo dito 1/2 differential ng x is simply 1. So, hindi ko na ilalagay dyan. Di ba may 1 yan? Dapat ganyan yan. So, hindi ko na ilalagay yan. Tapos, meron tayo ditong plus 1/16. Ano yung differential ng sin 8x is meron tayong positive cosine 8x. And syempre, chain rule yata tawag dito. Chain rule pa rin yata tawag dito kasi hanapin mo pa yung differential ng parameter. May differential pa tayo, bawal pa tayo maglagay ng dx. So, meron tayo ditong 1/2 plus 1/16 cosine 8x. Ba't ganito lagi 8 ko? Cosine 8x. And then, ang differential ng 8x is simply 8. Then, since wala na tayong hinahanapan ng differential, huwag kalimutan si dx sa dulo. So, cancel. So, meron tayo ditong 1/2 plus 8/16 is simply 1/2. Then, meron tayong cosine 8x dx. After that, factor out natin si 1/2. So, 1/2, then 1 plus cosine 8x dx. Nagets ba yan? Nilabas ko lang yung 1/2, pinactor out ko. And after mo mag-factor out, diba, naniniwala naman kayo na ang 1/2, 1 plus cosine 8x is simply 1/2, 1 plus cosine 2, 4x dx. Tama ba? Kasi, kapag pinag-multiply mo to simply as 8x, and then makikita natin na same lang siya ng half angle identity ni cosine squared x, di ba? So, ibig sabihin, ang 1/2, 1 plus cosine 2, 4x is simply cosine squared 4x dx. Kalimutan si dx. So, ito na yung final answer. Bumalik lang siya sa dati.